Umarap bigla yung camera, no? So dito, yan, super saiyan na talaga, 100%. Hello mga ka-eco. So ngayon, mag-assemble tayo ng pure off-grid solar system natin, or solar setup natin. Kasi yung power station ko dito na temporary lang is aayusin na natin at ilalagay na natin siya dun sa ating tabla. Kasi ito yung PWM at yung mga breaker ko dyan is nilagay ko muna sa dating lagayan niya ng battery. So ito yung mga components. Ayan yung inverter, ayan, so pure sine wave yan. At ito naman yung breaker house or yung breaker box natin. So yan, naayusin natin kasi ang gulo tignan yan, diba? So yun, eto na. Ayan, so dito nagsimula ako kung paano natin ipoporma itong mga major components ng solar setup natin. So inuna ko muna yung inverter dito. So newbie lang tayo sa pagdi-DIY ng mga ganito mga bossing, kaya pasensya na kung hindi ganun kaganda yung setup natin. Ayan, so next vlog ipapakita ko sa inyo kung bakit ito yung mga napili kong components. So ang ganda kasi ng upgrade path sa mga components na napili ko, no? So kung mag-start ka as beginner, pwede yung ganito, pwede mong gayahin yung ginawa ko, or kung may budget ka, mas maganda lakihan mo na kaagad, no? So yan, so dito nailagay ko na yung mga breaker dun sa breaker box, at makikita mo dyan na tinatakpan na nga, oh, sinisipat-sipat pa, ayan, no? Pasikat ka, boy. Ayan, no? Na-align na natin, no? So yan, so yan muna yung inuna ko para ma-forma na natin kung saan natin nalalagay yung wirings. Ayan, so gumamit lang ako dito ng masking tape. Ayan, so dito makikita nyo mga bossing, ini-start na natin wiringan itong pure sine wave na inverter. So 10,000 watts yung nakalagay dito, pero yung rated power niya is 1.5 hanggang 2,000 yung continuous niya. So ayan, so yung mga components nga pala guys, ililink ko na lang, no, sa description. Ayan, so na wiringan ko na yung inverter gamit yung kasama dun sa set ng inverter natin. Medyo makapal siya, 16mm yung wire niya, AWG. At dito makikita nyo, ginagawa ko na yung relay, or sineset up ko na ng wiring yung SSR. Ayan, so dito na-set up ko na. So almost 90% complete na tayo dito, kasi yung AC breaker na ilagay na natin. Ayan, so ito inabot na ako ng gabi. So for the meantime, ganyan muna dahil kulang pa tayo. Wala pa yung HBD natin, HBD, high voltage disconnect. So ito pinakita ko muna sa inyo. For the meantime, yan pa lang, pero medyo magulo pa, no? Bukas ayusin natin to. Ito, so ayan, naayos ko na kasi dumating na din yung HBD natin. Ayan, na-set up ko na ng medyo kahit pa paano malinis, no, tignan. Ayan, so yan, next vlog i-explain ko sa inyo lahat ng components na ginamit ko dyan, pati yung link kung saan ko siya binili. So ito yung first day, no, 200 watts nga pala yung solar panel ko. So tinesting ko, medyo makulimlim pa yan mga boss, pero nag-harvest siya, no, ng 117 watts. Makikita nyo naman, naka 24 volt system nga pala tayo dito. So yun, ang lakas talaga nitong MPPT na to. At makikita mo medyo umiinit din siya, pero meron siyang smart fan na pag na-reach niya yung temperature, biglang mag-automatic. So dito mga boss, yan, makikita natin mga 9 AM na to. Ang lakas talaga ng harvest na itong MPPT na to. Yan, tapos makikita nyo cloudy pa yan mga bossing, wala pang haring araw nyan. Parang nagbabadya ang uulan yung time na yan, pero yan, makikita nyo ang lakas talaga harvest ng MPPT na to. Tapos dito second day mga bossing, nag 4.6 ampere siya and 138. Minomonitor ko pa lang kasi dito yung performance ng MPPT na binili ko, kasi galing tayo sa PWM, so nag-upgrade tayo.
So itong upgrade ko is may upgrade pa siya hanggang 720 watts. Ayan. So yung ayun nag 5 ampere siya mga bossing. Lakas na rin yan. Sa 200 watts na panel medyo kung naka PWM ka medyo mahirap na maabot yan mga bossing. So tingin ko itong MPPT na to is since step down din siya, para rin siyang Elejoy. Same performance ng Elejoy. Tapos dito makikita nyo boss no, medyo nag-stable yung performance or yung harvest nung MPPT natin. Inabot na to ng hapon, siguro mga nasa alas 2 na to. Ayan, so wala na, hindi nagpapakita yung araw dito. Ayan, mga alas 2 na yan, time na yan. Pero consistent yung pag-harvest nya. At nga pala ang gamit kong battery dito is yung pinaglumaan ko na battery ng e-trike natin. So hindi na maganda yung performance nun, pero at least nagagamit ko pa siya. At eto, so mga nasa alas 4 na to mga boss, kaya medyo bumagsak na yung pag-harvest natin no? Ayan yung HBD, ito nga pala yung LBD natin, low voltage disconnect. Explain ko lahat yan mga bossing sa next vlog natin. Ito naka 24 volts tayo na pure sine wave inverter. Ito ay 60 Hz frequency. So yan, kayang-kaya niyan yung mga appliances natin tulad ng refrigerator, aircon, kayang-kaya. 0.5 lang ano. Ang tanong yung kung kaya ba ng battery. So in the future mag-upgrade din tayo ng battery. Ayan, so may kita nyo dito naka 24 volts yan mga bossing no. So explain ko rin kung bakit kagad ako nag 24 volts. Ayan, so kulang pa tayo ng mga breaker, wala pa tayong safety sa breaker, pero in the future upgrade din tayo dyan. Eto mga bossing, dito ako nagtaka no, after nung next day talaga is nag 182 siya. So pasensya na kasi ngayon ko lang talaga to na na experience yung gantong harvest. Sa PWM kasi hindi ko talaga nare-reach yung ganito no. Pero since nag series connection tayo ng panel at nag 24 volts tayo, ito makikita nyo kung gaano kalakas. Actually yung solar panel ko is 6 ampere lang yun kasi naka-series siya, pero nagsi 6.5 siya dito at umaabot na ng 191 watts yan mga bossing no. Alas 10 pa lang to mga boss, 10:30 pa lang yan. Dito mga alas 11 umabot na siya ng 200, lumalampas pa. Ulitin ko lang guys, 200 watts lang yung panel natin no. And kinapa ako din yung MPPT dito siguro, medyo mainit na siya pero hindi pa naman yun sobrang nakakapasong init no. Uminit lang. So ayan, tumunog na kasi dito yung HBD kaya nag-stop na yung natin. Dito mga boss talagang bumilib ako no, nag 210 siya. Mga alas 12 na to. Ayan, so maulap pa tong lagay na to mga boss no. Kasi natatakpan ng ulap yung araw tapos biglang bababa ulit yung harvest niya. Ayan. So ayun na nga, nagpakita na nga. Umarap bigla yung camera no. So dito yan, super saiyan na talaga, 100% ng lakas ano. Tapos biglang nag-shade yung ulap. Kaya bumaba ulit yung harvest. Pero nakita nyo no, nag 226. So ayun, hanggang dito na lang muna yung vlog natin mga bossing, mga ka-eco no. Hintayin nyo na lang yung next vlog natin, na-explain ko lahat nung kung anong purpose ng bawat components natin at kung bakit yun ang napili ko or ba't yun yung binili ko. So yun, pati yung mga link kung saan ko sila binili, i-share ko din yun mga boss. So yun, maraming salamat mga ka-eco.